Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters in the Lord. I'm Pastor Willan Gagis and welcome to the Foursquare Church, San Juan City. Ngayon pong Wednesday, ang atin pong prayer meeting, and thank you so much for joining us tonight. Salamat po sa mga workers na kasama po natin behind the operation po ng ating live, ng ating sound system and media. At sa inyo pong lahat na nagbigay ng time para makasama po namin kayo ngayong gabi sa pananalangin. Especially po, special mention po sa ating mga Orison members na yung ating pong prayer department na ngayon po ay kasama po natin na mananalangin. We may be separated by distance. Yung iba po sa inyo ay nanonood po sa atin. Um, Hindi po limitado ang Panginoon sa kanyang pagkilos. Ang importante po ay nandun po yung pagkakaisa po natin ng ating puso, ng ating layunin sa gabing ito na itaas ang Panginoon at mag-communicate sa Kanya. Ko? Isa pong pribilehiyo at pagpapala po na tayo po ay makadulog sa trono ng biyaya ng Panginoon. And that is because of the finished work of Jesus Christ on the cross. Hinati po niya yung kurtina, no? Yung tabing na naghihiwalay po sa mga tao at sa banal na dako ng Panginoon, sa presensya ng Diyos. Kaya ngayon po dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo, ito po ang ating new and living way sa pagpasok po natin sa presensya ng Diyos. Kaya meron po tayong confidence, meron po tayong kalayaan na pumasok sa trono ng biyaya ng Panginoon. At ang sabi po doon, tayo po ay upang makatanggap ng tulong sa panahon po ng ating kapighatian or help in time of trouble. And we know the crisis is getting worse, no? Kikita po natin na habang tumatagal ay tumitindi po ang epekto ng krisis sa langis dahil po sa digmaan sa Middle East. And I know that a lot of people are affected, pero mapakaganda po ng pangako ng Panginoon that as we come before the throne of grace, there is an assurance for us to receive help in time of trouble. Maring iniisip natin yung iba nagiging fearful na, nagkakaroon na po ng anxiety, ng worry, kung saan papunta ang krisis na ito, kung anong mangyayari sa mga buhay natin, sa mga trabaho natin, anong mangyayari sa ekonomiya ng bansa. So, relax lang po. Amen? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Huwag po natin kakalimutan ang identity natin na tayo po ay mga anak ng Panginoon. At maaring nandito pa tayo sa lupa, but because we are citizens of the kingdom of God, iba po ang ekonomiya nating mga Kristiyano. Amen? Hawak po tayo ng Panginoon. Ang buhay po natin ay control ng Panginoon. Kaya anuman po ang dumating na mga crisis, anuman ang dumating po na mga trouble sa buhay natin, sa bansa natin, still Christ is the answer. Amen? Sa mga crisis na yan, si Kristo po ang katugunan. Kapag kasama po natin at sumasa atin po ang Panginoon, tayo po ay makakapagtiwala. We will be at peace because alam po natin na ang Panginoon na magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. When we are sick, the Lord will be our healer. Sa mga panahon ng kaguluhan, He will be our protection. Hallelujah. Kaya po, wag ho tayong magulumihanan, wag ho tayong matakot. Instead, ang sabi po ng banal na kasulatan ay sa may pasasalamat po, may pasasalamat tayo po ay dumulog sa Panginoon. Idulog natin sa Lord. Itaas natin sa Panginoon. Idalangin natin sa Panginoon lahat po ng mga bagay na nagbibigay sa atin ng takot, ng pangamba. At ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang kapayapaan ng Panginoon, no, na hindi po natin maintindihan, ang siyang magbabantay sa ating puso at kaisipan, no, kay Kristo Jesus. Kaya i-declare po natin sa gabing ito as we worship the Lord, as we sing praises to God, i-declare po natin that it is well
with my soul. Sabihin nga po natin tonight, i-declare po natin by faith, no? With faith, no? I-declare natin, it is well with my soul. Hallelujah. Praise the Lord. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. Sing it again. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regard
it is well with our soul because Jesus is with us. Hallelujah. Oh, praise the name of Jesus. Thank you, Lord, for your presence in our lives. Thank you, Lord, for your faithfulness and goodness. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, Lord, we will trust you and we will be still and know that you are God. Hallelujah. Be still and know that I am God. 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 I will not fear, for you are near. I will not fear, for you are near. I will not fear, for you are near. Come on, confess it as you sing it. I will not fear, for you are near. I will not fear, for you are near. I will not fear, for you are near. And if you are sick today, you are not feeling well, claim this. You are the Lord that healeth me. Come on, sing it. You are the Lord that healeth me. You are the Lord that healeth me. Claim your healing, kapatid, as you sing it. You are the Lord that healeth me. You are the Lord that healeth me. You are the Lord that
brothers and sisters. Tell your soul, be still and know that He is God. Do not be fearful. Do not be discouraged. Do not be dismayed. For I am the Lord your God is with you, says the Lord. I am with you always unto the end of the age. Hallelujah. Oh, stand in faith. Stand in faith. Hallelujah. Trusting the Lord, for He is with us. He will never leave us nor forsake us. Hallelujah. Lord, we will be still and know that you are God. We will be still and see the salvation of the Lord. We will be still and see the healing power of the Lord. We will be still to see God's provision in our lives. Hallelujah. Yes, Lord. Can somebody thank the Lord for His presence? Can somebody thank the Lord for His power? Can somebody praise the Lord for His goodness and His faithfulness? Hallelujah. Hallelujah. Yes, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Oh, let's bless the Lord our God. Let's exalt His name together. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. We exalt you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Lord, for the assurance of your promises and your words, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's continue to worship Him. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as your people declare your mighty work. Blessed be the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. O God, most holy, we adore you. We lay our all before your throne. May the fragrance of your presence be around us as we purpose to exalt your name alone. Blessed be the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God
great I am. He is the I am. He is our Jehovah. He is our Jehovah Jireh. He is our Jehovah Shalom. He is our Jehovah. Let's worship Him. He is our Jehovah Roy. He is our Jehovah Shekinah. We bless you, Lord. He is our Jehovah Rapha. He is our Jehovah. We worship you. We adore you, Lord. Great and mighty are you, God. You are the Almighty. You are the everlasting Father. You are the Prince of Peace. You are our strength. You are our peace. You are our fortress and our shelter. Blessed be your name. Blessed be your name, O Lord. Thank you, Lord, for your mercy and your blessings. Bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. We will not fear, Lord. Hallelujah. Kung paano mo kami, Panginoon, tinawid sa maraming mga trouble sa buhay namin. Paulit-ulit, Panginoon. Marami na, Panginoong beses, marami ng patotoo kung paano mo kami iniligtas, paano mo kami tinulungan, paano mo pinrovide lahat ng pangangailangan namin. We remember, Lord, how you've taken care of us during the pandemic. Lord, hindi po kami nag-survive. Inalagaan mo po kami, Panginoon. Pinangalagaan niyo po kami, Panginoon. Pinrovide niyo, Lord, lahat po ng pangailangan namin. Kahit naka-lockdown po kami, Lord. And ngayong narito kami, Panginoon, sa panibagong krisis sa aming bansa. Hindi po kami matatakot, Panginoon. Hindi po kami mangangamba, Lord. Dahil time and time and again, you are the God who is with us. You are the God who is faithful. You are the God who is so good. And you are the God who never changes. That is what we are declaring, Lord, in our song. You who was, who is, and is to come. Nandoon po kayo, Panginoon, sa lahat ng season ng buhay namin. Sa lahat ng yugto ng buhay namin, nandiyan ka, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, Panginoon. Hindi mo kami pababayaan. Kaya, Lord, instead of worrying, instead of being fearful,
tumatawag po kami sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. We come before you, Lord. We seek your face, Lord. Hallelujah. We call upon your name, Lord Jesus. And we put our trust and our confidence in you, Lord. You are with us. We will be still and see the deliverance of the Lord. We will be still and see the mighty power of the Lord at work in the lives of His children. During crisis, Panginoon, famine, tagutom, Lord, nakita po namin sa banal na kasulatan na pinagpala mo, pinangalagaan mo, iningatan mo, Panginoon, ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak. Ganon din, Panginoon, ang mararanasan namin sa panahong ito. Kaya, Lord, ngayon pa lamang po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Binibigay po namin sa iyo, Lord, ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan, pasasalamat, at lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kaka-join pa lamang po sa ating live, welcome po to the Foursquare Church, San Juan City. Ito po ang aming Wednesday prayer meeting or midweek service. So salamat po sa pag-join nyo sa amin. At bago po tayo dumako sa mga panalangin, sa mga prayer requests natin, prayer concerns natin, ay muli po tayong magpalakasan sa salita ng Panginoon. And napakahalaga po na mapawi yung ating pangamba, ang ating takot sa mga panahong ito para po makapag-focus tayo sa mga ipinagagawa ng Lord sa atin. Amen? Alam mo, maaring ito pong crisis na ito pong nangyayari ngayon sa ating bansa ay isa po sa mga distraction ng kaaway para ma-out of focus po tayo sa ating ginagawa sa Panginoon, sa pinagagawa ni Lord sa atin, no? Kapag tayo po ay kinain na ng takot, tayo po ay nangamba na, yan po ay magpaparalyze po sa atin. Ipaparalisa po niyan ang ating pong mga pananampalataya, ang ating pagkilos, no? Yung pong effort natin. Kaya maaring meron po, hindi po natin tinatakasan yung reality ng problema. Hindi po tayo ganon. Ang mga Kristiyano po ay hindi ganoon. Yung para bang, kumbaga, yung pag-praise and worship natin, pag-attend natin ng church, pag-pray natin ay pag-iwas natin, no? Yung para lang to feel good, no? Makalimutan natin yung mga problema na hindi ho ganun. Hindi ho kinakalimutan, no? Hindi ho natin iniiwasan, hindi po natin kumbaga tinatalikuran. Valid po yung sinasabi natin na epekto nito sa atin. Kinikilala po natin na nandyan po talaga yung crisis, no? Pero wag nating hayaan na ang mga kakulangan o kaya naman yung kahirapan sa panahon ngayon, yung mga challenges na kinakaharap natin ngayon as an effect of the oil crisis because of the war in the Middle East ay magkaroon tayo ng pangamba, ng takot at out of focus tayo sa ating ginagawa. So maging watchful po tayo sa pagkilos ng kaaway. No, na wag po tayong mapahinto, wag po tayong out of track, wag po tayong ma-discourage, wag po tayong matakot, no? Kundi ipagpatuloy po natin ang ginagawa po natin, ang mga gawain natin sa Panginoon. Kaya titingin lang tayo kay Lord. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi kahit ano pong mangyari dyan, basta kasama natin ang Panginoon, alam natin na tayo po ay ligtas,
tayo po ay protected, tayo po ay blessed. Hindi po nag-iiba ang identity natin because of the situation or circumstances surrounding us. Mananatili po ang mga pangako ng Diyos. Tayo po ay mananatiling mga anak ng Diyos, ano man ang mangyari. Kaya yun po ang lagi po nating iisipin at panghahawakan po sa ating mga buhay. So last Sunday po ay tinalakay natin ang joining Jesus in His mission. Okay? Panahon ni Jesus ay may krisis po. Nung si Jesus po ay naririto sa mundo more than 2,000 years ago, may under po ng krisis ang nation of Israel, ang Jerusalem, ang Judah, no, ang Judea, because they are under the Roman Empire. Wala po silang kalayaan. Maaring nakakapag-practice po sila ng certain level of freedom, no? Bilang mga tao, bilang isang bansa. Pero yun po ay may limitasyon dahil sila po ay under the Roman government or the Roman Empire, kung saan may presence of Roman soldiers. May mga armies po na nakadeploy sa iba't ibang lugar ang Roman Empire para i-contain yung mga tao. Because sa panahong ito, marami po ang galit, marami po ang talagang nahihirapan, no? Because for the fact na sila po ay nagbabayad ng buwis, no? Sila po ay nagbabayad ng buwis sa Roman government, and yung power ng mga sundalo during this time ay na-abuse din, no? Kumbaga, pag ikaw ay sundalo, pwede mong utusan ang isang mamamayan ng Judea para pagbuhatin ang gamit mo, no? Pwede mong hingan ng iyong pangangailangan yung mga tao, no? Pwede by force, no? So, nandun po, ganun po yung sitwasyon nila nung panahon na yon. At ito po yung kumbaga hinarap ni Jesus na culture, na time of history kung saan yun po talaga yung perfect timing ng Panginoon, kung saan nabuhay ang Panginoong Jesus more than 2,000 years ago. Because napakahalaga na yung empire na yan ang ginamit din para ma-fulfill lahat po ng prophecy patungkol po sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Okay? So, there's crisis during that time. Pero si Jesus Christ, bagamat ganun po ang sitwasyon, yung historical background, no, ay hindi po napigil. Hindi po siya napigil ng Roman government, ng Roman Empire, para tuparin ang kanyang misyon. Nakita natin si John the Baptist, siya po ay inaresto, he was imprisoned, and later on, he was beheaded. No? Napugutan siya ng ulo. Nakita po natin, hindi lang sa Panginoong Jesus, hindi lang yung pagpapahirap at pagpako sa krus sa ating Panginoong Jesus. Pagkatapos po ng resurrection of Jesus Christ at nagsimula na po ang church life sa first century, no? Nakita natin na inapi din, pinersecute din ng Roman Empire. Even ang mga religious leaders ng nation of Israel, ang mga followers ng Panginoon. At alam po natin, ang mga naging buhay po nila, naging ending nila, ay puro kamatayan. They were thrown in prison. Pinakulong po sila. Kinonfiscate yung kanilang mga ari-arian. Sila po ay sinaktan, hinagupit, at kung ano-ano pa po. At ang ending, namatay po sila. Si Paul, pinugutan din po ng ulo. Si James, no? Yung alagad ng Panginoon na kasama niya do sa core, pinagutan din po ng ulo in the early stage of the church. Si Stephen, ang sinasabi nating first martyr, na he was stoned to death.
Ang dami po nila. At hindi lang po sa panahong yon, hindi lang po sa first century AD, sa lahat po ng mga generation na sumunod hanggang sa panahon natin ngayon, ay marami pa rin pong Kristiyano ang pinapatay at pinipersecute because of their faith in the Lord. Pero sa kabila po ng opposition, sa kabila po ng banta sa kanilang buhay, sa kabila po ng banta sa kanilang mga property, sa kanilang pamilya, hindi po napigilan ang mga alagad na ito para i-preach ang gospel. Bagamat po may mga pagbabanta sa kanila, katulad po na nangyari kay Peter and John, no? Nung pinagaling po nila yung lumpo sa temple, nung sila po ay magpipray. At nung nalaman po ito ng mga religious leaders, sila po ay inaresto. Sila po ay hinagupit. They were beaten up. And then they were warned, sternly warned. Talagang pinagsabihan po sila. No? They were warned na wag nang i-preach ang pangalan ni Jesus. The message about Jesus. Pero kita po natin after that, nung topic natin previously no, sa prayer meeting, imbis na matakot, imbis na magtago, lalo po silang nanalangin ng boldness. Lalo po silang nanalangin ng power from God na sila po ay makapangaral ng salita ng Panginoon upang matupad po nila yung strategy ng Panginoon na binigay sa kanila. Yung Great Commission na ibinigay ng Panginoon sa kanila. So, if you have your Bibles with you, tunghayan po natin itong passage in the Gospel of Luke, the 24th chapter, and let's read beginning verse 44. Then he said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me." So sinasabi ni Jesus nung ito po ay muli na siyang nabuhay. Siya po ay muling nabuhay at minit po niya. Nakipagtagpo po siya, nagpakita po siya sa kanyang mga alagad at yun nga po yung explanation niya. No? Na ang lahat ng ito ay kinakailangang mangyari ayon po sa isinulat, no? Ipinrophesied in the Old Testament, no? Yung kabuuhan ng Old Testament. I tell you, yung Old Testament po ng mga Hudyo, no, ay hindi po ganito yung pagkakaayos, pagkakasunod-sunod, yung arrangement ng mga books ng 39 books of the Old Testament. Ito po ay nahahati sa 3 section at yung pong mga mention dito ni Jesus ay yun po yung 3 section ng Old Testament Bible, no, ng mga Hudyo. Yung Law of Moses pertains to the Pentateuch or the first 5 books of the Bible. And then yung prophets po, yan naman po yung mga prophets, no? Yung mga major and minor prophets natin. Kasama din po dyan ang ibang mga historical books. And then the book of Psalms, the wisdom literature, yung Psalm, yung mga sulat po ni Solomon, yung Ecclesiastes, yung Proverbs, at kasama din po dyan yung ibang mga historical books. So, 3 section of yung na sinabi ni Jesus, it just mean na yung Bible, the Old Testament Bible, kung saan nandoon po lahat ng mga detalye at mga prophecies, prediction patungkol po sa pagdating ng Messiah, pagdating ng Kristo, at kung ano po ang magiging ministry niya, na siya po, hinula po, even sa Book of Psalms, yung kanyang paghihirap. If you read chapter 24 of the Book of Psalms, no, ay makikita po natin doon yung mga words na minention ni Jesus Christ doon sa cross. Yung 7 last sayings ng Panginoon ay nandoon po. Kaya sinasabi ni Jesus is explaining to His disciples na lahat ng ito ay kinakailangang matupad
ayon sa hula at pagkakasulat doon sa Old Testament. And He opened their understanding that they might comprehend the Scriptures. Binuksan daw ng Panginoon yung kanilang pangunawa. So ang Panginoon pala yan. Kaya kapag tayo po ay nagbabasa ng Bible, when we study the Word of God, it is important for us to pray. Manalangin muna tayo. Ipanalangin natin na, Lord, open my understanding. Kasi ang Panginoon pala ang nagbubukas ng ating kaunawaan patungkol sa kanyang salita. No? He opened their understanding that they might comprehend the Scriptures. Hallelujah. Verse 46, then he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. So, kinakailangan daw po. Kaya isinulat at kinakailangan na si Kristo daw po, si Jesus, ay mag-suffer, magdusa, at siya po ay mamatay, at siya po ay muling mabuhay sa ikatlong araw. Upang ang kapatawaran ng kasalanan, no, ay ipangaral sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa, pero magsisimula sa Jerusalem. Wait lang. No? Bago ko sabihin yung sasabihin ko, yung explanation, ituloy ko na muna sa verse 48. And you are witnesses of these things. Napakahalaga po nung sinabi ng Panginoon na ipapangaral ang kapatawaran ng kasalanan, ipapangaral po ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa, pero magsisimula yun sa Jerusalem. At kayo, sabi ng Panginoon, kayong mga alagad ko, ang saksi, ang nakakita sa lahat ng mga nangyaring ito. Okay? At ngayon nga po, kausap nila ang Panginoong Jesus na muling nabuhay. The resurrected Jesus, ang kausap po nila. No? Nagbibigay po ng explanation sa mga nangyayaring ito. Kasi hanggang ngayon po sa ilang beses na pagpapakita ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, parang nandun pa rin yung sense of awe, nandun pa rin po yung parang somehow doubt. Totoo ba itong nangyayaring ito? Kasi nakita natin siya kung paano siya pinahirapan, paano siya namatay sa krus, paano siya inilibing. Tapos ngayon, nandito siya sa harap natin at nagsasalita sa atin, nagpapaliwanag na ang lahat ng ito ay kinakailangan mangyari dahil ito nga yung nakalagay sa Old Testament na pinag-aaralan natin nung mga beginning na tayo ay maliliit pa, mga bata, kasi ang mga Hudyo po at early age ay tinitrain na po sila sa kasulatan, sa Old Testament, Bible. Alam na alam po nila yung mga prophecies na to at ngayon po nag-unfold, lahat po ngayon nagkakaroon ng liwanag sa kanilang kaisipan, yung mga pinag-aaralan nila at binabasa nila nung sila po ay lumalaki. Yung Old Testament na si Jesus pala ang nilalaman ng lahat ng mga aklat na yun. At kayo, ang mga saksi sa katuparan, sa kaganapan ng lahat ng nangyaring ito. Pero, tingnan nyo po. Bakit kaya kinakailangan magmula sa Jerusalem? Isipin nyo po ito. Ang daming, hindi lang naman yung mga alagad ang naka-witness ng crucifixion ni Jesus Christ, ng death and sufferings ni Jesus Christ. Tama po. Dami pong tao nun eh. Kasi meron po silang kapistahan na sineselebrate during that time. Kaya nag-uwian po ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo.
At yung mga tao na yon ay nagstay pa nga sa Jerusalem hanggang sa ika-50th days, Day of Pentecost. Big sabihin po, crowded. Crowded po ang Jerusalem during that time na si Jesus po ay ipinako sa krus. Nung siya po ay pinahirapan, crowded po ang Jerusalem during that time. So, ang dami po nakakita. Siyempre, yung paglilitis, ilang beses pong tinrial si Jesus Christ sa harap ng high priest, sa harap ni Pilato, no? Ilang beses po yan during the night at kinabukasan po. Tapos, kung ano-ano pong pananakit ang ginawa sa kanya. He was beaten, no? Pinagbuhat po siya ng crossbar. Ang dami pong naka-witness nun. Tapos, yung mga Romano din, alam din nila ang nangyari kasi sila yung nag-execute sa Panginoon. Sila yung humagupit at nagpako sa Panginoon do sa krus. Pagkatapos, humingi pa po ng security ang mga pare, no, yung mga religious leaders sa Roman government para pabantayan, isil yung tomb ni Jesus Christ. Kasi nga, naalala nila na yung prediction ni Jesus na siya po ay mamamatay at muling mabubuhay sa ikatlong araw. So, they made sure na hindi po makakalabas ng buhay ang Panginoong Hesukristo. Pinalagyan po nila ng malaking bato, syempre, yung takip, yung entrance ng tomb. And mind you, yung tomb na yun, curved, nakaukit po siya sa isang solid rock. Nakaukit po siya sa isang massive na bato, no? Na bundok. Kaya wala kang ibang dadaanan dun, kundi yun lamang main entrance. Kaso, merong bato na nakalagay dun. Na according to scholars, na pinag-aralan daw yan ng mga engineers, tumitimbang daw po ang bato na yun sa entrance ng tomb ni Jesus Christ about 2.5 to 3 tons. Tonelada po. Ganong kabigat yung bato na yun na iginulong po doon sa entrance. Tapos nilagyan pa ng seal ng Roman government. So, ibig sabihin, kapag may nagtamper ng seal na yon o may sinabing ninakaw yung bangkay ng Panginoon, ang makakalaban nila, ang Roman government. Kasi seal ng ng Roman Empire yung nakalagay doon. Hindi lang yun, may mga sundalo din na dineploy doon. Yung mga sundalo na yun, very trained yun. Hindi ho yun po pwedeng makatulog. So kung may magtatangka sa na nakawin ng bangkay ng Panginoon, ang daming security na dadaanan eh. Una, yung mga guards. Very disciplined yun. Hindi ho yun makakatulog. Kung sila po ay sabihin po natin ang naka-deploy doon, according to theories po, no, ay 16. Mahina na po yung 16 na soldiers na naka-deploy po doon. So, ibig sabihin, halinhinan po yun, bawat oras, kung may matutulog po sa kanila na 4, may magbabantay po na iba. So, hindi po nila matatakasan yun. Kung meron yung mga alagad man ay pupunta doon para nakawin yung bangkay ng Panginoon, dadaan muna sila sa Roman soldiers. Takot na takot nga po yung mga alagad, hindi po ba nagtatago nga sila. So ano pa ang tibay ng loob nila na sagupain yung mga Roman soldiers doon. Tapos kailangan nilang sirain yung seal. Tapos kailangan din nilang ipagulong yung bato. Yun nga yung naging problema ng mga kababaihan nung umaga ng Sunday, di po ba? Habang naglalakad sila papunta dun sa tomb, namomroblema sila. Puro tayo babae.
Sino ang maggugulong ng bato para makapasok tayo sa tomb para i-anoint natin yung body ni Jesus Christ nitong mga aloes, nitong mga pabango na dala-dala natin? Yun nga yung problema ng mga kababaihan eh. Pero alam niyo po ba, lahat yun talaga, wala eh. Biglang may nagpakitang, ang sabi po sa account ni John, lumindol po, may nagpakitang anghel, tapos yung bato na nakalagay doon sa entrance ng tomb ni Jesus Christ, it was thrown away. Hindi lang basta iginulong ah, para bumukas yung entrance o yung makapasok sila, kundi pag pinag-aralan po yung Greek word, no, na preposition na ginamit kung nasaan na yung bato, ay nakahiwalay na po ito sa tomb. It was thrown away. Malayo na po yung bato, parang hinagis po. Tapos nung dumating po yung mga kalalakihan doon, kasi nga nauna yung mga kababaihan, tapos sabi nung angel, i-report nyo na wala na ang Panginoong Jesus dito. Buhay na siya. Siya ay muling nabuhay. So, ayun, nagtakbuhan na yung mga alagad, sila Peter, sila John, tapos pagtingin nila doon sa loob ng tomb, wala na si Jesus. Ang nakita na lang po doon ay yung linen, yung cloth na nakabalot kay Jesus Christ na parang chrysalis. Alam niyo, nakakita na po kayo nung um, butterfly na nag-morph, tapos lumabas na siya doon sa kanyang sa kanyang balot. 'Di ba naka-shape pa rin 'yun na parang uod, yung cocoon niya. Parang ganun po yung shape nung eh. Kasi nung bago siya ilibing, binalot muna siya eh. May ritual sila. May seremonya sila ng paglilinis ng bangkay. Tapos babalutin po yun ng tela na parang nakamami siya. Mula paa hanggang liig. No? Yung kamay po niya, yung paa niya talagang nakatali po yan, nakabenda po yan. Hanggang yung kanyang dalawang mga kamay nakabenda po yan. Mula paa hanggang leeg. Tapos iba rin po yung balot sa ulo. Tapos ang ginagawa po nila, wala pa namang formally nung panahon na yun, no, nilalagyan po yan ng mga aloes, ng mga pabango. Kaya pag nag-set in na yung mga aloes, yung mga pabango, doon po sa tela, titigas na po yun. Kaya, paano, yun po yung yung mga palaisipan para masasabing yung paano mangyayari na nanakawin ng tao yung ng kung sino man yung bangkay ng Panginoon. Ang daming security eh. Precautions na ginawa to make sure na si Jesus ay hindi makakalabas ng buhay. Eh doon pa lang sa sa krus eh. 'Di ba? Bukod sa pagpapako sa kanya, sinibat pa siya eh. Tinusok siya ng sibat sa tagiliran niya at nakita nga na tubig at dugo yung dumaloy doon sa butas. Na ang sinasabi nga ng mga medical experts na posible na yung sibat na yon ay tumama hanggang sa puso ng Panginoon. At yung tubig at dugo na dumaloy doon ay sinasabi po nila na yun ay condition na kapag ka sobrang stress na and in pain, ay yung puso po ng tao ay nababalot po yan ng dugo tsaka ng tubig. No? Nababalot siya ng tubig. At yun po, nag-rapture po yun nung natusok po yun ng sibat. Kaya dineclare po nung centurion, di ba? Dineclare ng centurion na patay na tong tao na to. May certificate po kasi may death certificate po kasi yan eh. Hindi yan basta-basta ibababa dyan sa krus hanggat hindi po certified na patay na yung tao na yun na ipinako nila. Yung dalawa ding dalawang magnanakaw din doon, binalian ng mga tuhod yun para talagang mapabilis na yung pagkamatayan nila eh. Kasi may okasyon po nung panahon na yun, bawal po sa tradisyon na yun na may maiwan po
Sa pagsisimula nung Passover ay may mga kriminal na nakahang doon sa cross. Kaya kinailangan pong alisin kagad sila. So imagine mo yun, sinertified na patay na ang Panginoon kasi grabe naman yung tindi ng pagpapahirap sa Panginoon, yung crucifixion, tapos sinibat po siya. Mga medical expert na po nagsasabi sa panahon natin ngayon na hindi po mabubuhay ang Panginoon sa ginawa sa Kanya. Plus the fact na hinugasan po yung kanyang katawan at pagkatapos po binalot po ng linen, ng tela, tapos nilagyan po ng mga aloes and pabango. Tapos inilibing po siya. Pinasok po siya doon sa libingan at sinelyuhan po ng mabigat na bato at sinelyuhan ng Roman seal tapos binuntayan ng mga Roman soldiers. Ganon katindi. Kaya pag inisip niyo po yung resurrection power ng Panginoon, grabe, overwhelming po. Na nagtakbuhan po yung mga Roman soldiers. Kung tutuusin, pwede pong bawal po 'yun. Yung cowardice, yung kaduwagan, death penalty po 'yun sa mga Roman soldiers na inabandon po nila tsaka yung dereliction of duty na tinatawag na iniwanan nila yung post nila. Kaya tingnan nyo, pansinin po ninyo, hindi dumiretso ang mga sundalo sa boss nila. Nabasa nyo po ba 'yon? Na yung mga Roman soldiers hindi dumiretso sa kanila pong batalyon o sa reporting officer nila, sa pinaka-boss nila. Dumiretso sila sa mga high priest, sa mga religious leaders. Ni-report nila kung ano yung nakita nila. Kasi kung sila dumiretso doon sa kanilang mga pinuno, patay sila. Kasi nagpakita sila ng kaduwagan. Iniwanan pa nila yung kanilang post, yung trabaho nila doon, na yun po ay mahigpit na ipinagbabawal sa batas ng mga sundalo. Nasa operation manual po nila yun. Kaya mapapatanong ka na lang, ano ang nakita ng mga Roman soldiers? Bakit sila nagtakbuhan? Oh, may earthquake, may angel na nagpakita dun sa site na itinapon po yung bato. Kaya sila nagtakbuhan. Kaya nakalagay din po doon, binribe ng high priest, ng mga religious leaders, pinatahimik po itong mga Roman soldiers na to. At ang sinabi po na report ay ninakaw ang katawan ng Panginoon. Hindi po. Sa mga minention ko po na mga precautions at security, imposible po na may magnakaw ng katawan ng Panginoong Hesus. But like Sunday, sabi nga po natin, may kapangyarihan, Jesus has the authority to lay down His life and has the authority to take it back. Hallelujah. Muli pong nabuhay ang Panginoon. And He has given us authority. Yung mga alagad po niya ay binigyan niya ng otoridad para po ipangaral ang mabuting balita, ang kaligtasan. But please take note, dito po sa ating passage, ang instruction ng Panginoon ay kinakailangang magsimula ang ministry nila, ang preaching nila in the city of Jerusalem kung saan nangyari ang mga bagay na ito. Kailangan may ma-realize po tayo dito na kung ang mga alagad ay nagsisinungaling na ito pong lahat ng ito, yung resurrection ni Jesus Christ, are all made up stories. Hindi na kagad siya magsastand Hindi na kagad ito, mamamatay na kagad itong itong statement na to. 'Di ba? Kung ang pagkabuhay na magmuli ng Panginoon ay kasinungalingan, mamamatay na kagad to Kasi ang daming ang taong nakakita, naka-witness nung nangyari sa Panginoong Jesus. So, bakit sa Jerusalem?
Diba? Bakit sa Jerusalem? In that very place kung saan nangyari ang maraming witnesses, maraming nakakita sa nangyari sa Panginoong Hesus, sa pagdurusa, pagkapako, pagkamatay ng Panginoong Hesus, sa lugar na yun. Because, kung sasabihin ng mga alagad na si Jesus ay muling nabuhay, buhay ang Panginoong Hesus. Look at his tomb. Go to his tomb. The tomb is empty. Yung bato, the stone has been rolled away. Mapupuntahan po nila. Napakabilis pong lakarin at puntahan yung libingan ng Panginoon at makikita po nila walang laman, yung bato ay naihagis at yung mga linen na pinambalot sa Panginoon ay nandoon po sa loob ng tomb. Kung kasinungalingan po yun, ang dami kagad na magko-correct sa kanila eh. Hoy, manahimik kayo mga alagad. Puro kasinungaling yung sinasabi nyo. Eh di sana, hindi na nag-progress. Hindi na dumami ang believers ng Panginoon. Dapat doon pa lang namatay na ang mensahe. Dahil maraming tao ang magpapabulaan doon sa kanilang magko-correct sa kanila. Pero because all those things are true, marami pong naniwala. Even when Peter preached on the day of Pentecost, 3,000 souls got saved. Imagine niyo po yun? Bakit maraming naniwala? Because yung mga tao na yun, nasabi ko nga, very crowded during that time because a lot of Jews, nagbalik bayan po sila to celebrate the feast of Passover. Grabe po, nakita po nila lahat ng yan. Kaya naniwala po sila. Mga kapatid, kung lahat po yan ay kasinungalingan, hindi na rin po sana umabot sa atin ang gospel. Hindi na sana dumami ang mga alagad ng Panginoon, even sa generation natin ngayon. No? Ang dami na sa lahat ng generation na nagtatry po na i-invalidate, pasinungalingan, lahat po ng mga claims ng mga alagad. And mind you, isipin niyo po ito. Isipin niyo po ito, ha? Mamamatay ba? Isasakripisyo ba ng mga alagad ang buhay nila? Will the disciples put their life at stake sa isang kasinungalingan? Kung lahat po yan ang kasinungalingan, iaalay ba ng mga alagad yung buhay nila? Wala namang kabutihang naidulot sa kanila. Yung pagsunod nila sa Panginoon, pinipersecute sila. Di po ba? Papatayin sila. So kung gawa-gawa lang po nila yan, bakit handa silang mamatay para sa mensahe ng gospel, ng salvation, o na si Jesus ay buhay? Pinanindigan po nila hanggang kamatayan yung kanila pong ipinapangaral na ebanghelyo. At sinunod po nila yung strategy ng Panginoon. Kasi kung kasinungalingan yan, the least na pupuntahan mo is yung lugar na nakakaalam ng katotohanan. Di po ba? Di sana nagsimula na lang sa malayong lugar na kagad sila. Pero doon mismo sa Jerusalem. Tapos sabi po niya sa verse 49, "Behold, I send the promise of my Father upon you, but wait in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high." Ngayon, ituloy natin yan. No? Dito po tayo magtatapos. Sa Acts chapter 1. No? Nagtapos po ang book of Luke sa statement na yun ng Panginoon. I will send you the promise of the Father. Wait in the city of Jerusalem until you receive the promise, until you are filled with the power from on high. And dito naman po sa Acts 1:8,
But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. So nakita niyo po, andun pa rin yung strategy ng Panginoon. Jerusalem, Judea. Yung Jerusalem, yun yung pinaka-city. Yung Judea, yun yung po yung pinaka-region na sumasako po sa Jerusalem. Kumbaga, San Juan, tapos Metro Manila, and then yung Samaria, yung karatig na probinsya o syudad. Okay? And then, to the ends of the earth, hanggang sa malayong lugar pa kung saan sila makakarating o dadalhin ng Panginoon. To the end of the earth. So nakita po natin na may strategy kung saan magsisimula ipangaral ang gospel, tapos papalayo ng papalayo ng papalayo. In the city of Jerusalem, kung saan nangyari ang lahat ng yon, tapos yung region, Judea, and then the next region, Samaria, and to the ends of the earth. At nakita natin in the book of Acts, dito naman ipinagpatuloy po ang gawain ng Panginoon. The ministry of Jesus continued through His apostles as they were filled by the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit is at work in the lives of His disciples. Patuloy pong ipinangaral ang gospel ng Panginoon. At nakita po natin, hindi lamang sa mga Hudyo ipinangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, but also to the Gentiles. At nakita natin through the missionary journey ng iba't ibang mga apostol. Let's say for example, ni Peter. Si Peter po ay ginamit ng Panginoon sa bahay ni Cornelius para iligtas yung mga Gentile. Isa po itong centurion na may pamilya po siya, may household po siya na living in Jerusalem. So, yun po ay nasave po sila through the ministry of Peter. Si Philip din po, ginamit ng Panginoon para mag-evangelize. At na-evangelize din po niya ang isang foreigner, no? Isang Ethiopian eunuch. Kita po natin yan. No? Tapos siya po ay dinala ng Panginoon, tineleport po siya ng Holy Spirit sa ibang lugar kung saan doon naman niya ipinangaral ang mabuting balita. And then we saw Apostle Paul preaching the gospel in different countries. He was able to preach as far as Europe. No? Nakarating po siya sa Europe. At ang huli nga po niya dito sa sulat sa Rome, his desire is to preach the gospel even in Rome, in Spain, no? In Italy. Kaya nakita po natin hanggang sa panahon natin ngayon, in all generation, ang mabuting balita ng Panginoon ay nakarating sa henerasyon natin ngayon because of the strategy na ibinigay ng Panginoon. Ano po yun? Yung discipleship. Na meron pong mga tao, mga believers ng Panginoon na tinitrain, ini-equip, amen? Tapos sila din po ay magtuturo, mag-i-equip din ng another disciple at magiging disciple maker, at paulit-ulit po yung process hanggang sa panahon po natin ngayon. So, brothers and sisters, filled with the Spirit of the Lord, tayo po ay mag-focus sa ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Sabi nga natin, to follow the ultimate authority of Jesus Christ. No? Para po i-fulfill ang universal strategy ng Panginoon. And to feel the unlimited presence of the Lord Jesus Christ. May crisis man po sa panahon natin ngayon, but the unlimited presence of Christ is with us. So let us go forth. Let us continue to go forth and make disciples of all nations. Sabi nga natin, last Sunday, grabe no, yung formula na pinakita sa atin. Isang taon lang, bawat isa sa atin mag-disciple. Isa lang. Mag-focus lang tayo sa isang tao per year.
Grabe pag ang bawat isa sa atin nanganak ng nanganak, 'di ba? In just 33 years, we will be able to reach the whole world. Grabe po, no? Jesus is coming soon. Ano man ang mauna? Kasi yun din ang sinasabi sa chapter 16 ng Mark. This gospel of the kingdom of God will be preached to all the worlds and then the end will come. No? Ipapangaral isang tanda na muling pagdating ng Panginoon ay yung gospel ay mai-preach sa lahat po ng creature, sa lahat po ng tao, sa lahat ng mga bansa, ito po ay maipangaral at doon po darating ang wakas ng sanlibutan ito. Kaya mga kapatid, even po sa panahon ng krisis na ito, let us be faithful. And as we seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things will be added to us. Lahat ng needs natin ay ipoprovide po ng Panginoon. So let us pray po sa mga prayer concerns na ibinigay po sa atin ng Lord for this prayer meeting. Pag-pray po natin, patuloy ang war in the Middle East. Pag-pray po natin ang kapayapaan, kahinahunan sa kaisipan ng mga nation leaders. Especially po sa Iran, especially po sa US, sa Israel, at yung mga karatig po ng mga bansa na directly po na involved na po dito po sa gera. Pag-pray po natin ang mga tao at mga industries affected by the oil crisis, no, sa panahon natin ngayon. Kasi domino effect na po 'yan, no? Pagtaas ng presyo ng petroleum products, tataas na rin po ang pamasahe, tataas na rin po ang mga bilihin. So, marami pong industriya ang tatamaan at maraming tao po talaga ang aaray po dyan, affected dyan. Na hindi po exempted ang mga anak ng Panginoon dahil nandito pa nga po tayo sa sanlibutan. Pero magtiwala tayo na ang Lord ang magbe-bless sa atin at mangangalaga sa atin sa panahong ito. Pag-pray natin ng wisdom sa ating government, no? Sa ating presidente, sa mga cabinet secretaries, sa iba't ibang mga department and sangay ng ating gobyerno, magkaroon po sila ng wisdom kung paano po i-handle ang krisis na ito at malampasan po natin ang matagumpay bilang isang bansa. Pag-pray po natin yung discipleship system natin, yung Foursquare Journey implementation natin. Pag-pray natin yung ating mga tribe leaders. Naku, napakasisipag po. Talaga naman. At pati rin yung mga tribe members natin, nahahawa sa excitement nila. I-bless po natin sila. No? At pati po yung provision sa lahat ng needs ng ating discipleship program ay tugunin ng Panginoon. Ngayon po, isa sa mga sinurvey natin ay yung pangangailangan po ng mga Bible ng ating mga discipleship members. So ipa-priority po natin muna ang mga members po ng ating mga tribes. So sila po muna kasi sila talaga yung nag-aaral ng ng Word of God eh. Kaya ini-encourage namin din po kayo kung wala pa po kayong tribe na kinabibilangan, if you are not yet a member of a tribe, discipleship tribe, mag-sign up na po kayo. Sa darating na linggo, may mga form po tayo dyan. Ipasa nyo lang po sa ating mga ushers. So, pag-pray po natin evangelization ng San Juan City, yung 7 pillars of our society. Pag-pray din po natin yung Barangay St. Joseph, yung 4Ps Family Development Session natin, at yung campus ministry natin through PVEP. Pag-pray po natin yan, na yan po ay maayos na po natin. And then, yung mga departments natin, church departments, pag-pray po natin yung mga leaders nila, yung pong mga programa po nila at activities po nila sa taong ito. Pag-pray po natin yan. New ministries and heads, assimilation of guests in the church, yung mga baguhan po na umattend sa atin ay patuloy po na umattend at they will consider our church as their church family. And then, pag-pray po natin yung March and patawid na po tayo sa April. Pag-pray natin yung Holy Week natin, yung mga activities natin. Pag-pray po natin yung mga may sakit nating kapatiran o yung mga mahal nyo sa buhay na may sakit.
Pag-pray po natin yung provision sa mga bill nila sa hospital at miraculous sa work ng Panginoon, no? Sa buhay nila na pagalingin sila ng Panginoon. Fast recovery, ah, at saka po yung mga pangangailangan po kung meron man pong mga gamot na inireseta po sa kanila, lahat po ay mai-provide yung mga needs na ito. And then lastly, a blessing upon our partners, supporters, and givers. May crisis, pero nawa patuloy na hipuin ng Panginoon ang ating pong mga partners and supporters at tayo pong lahat na nagsusupport sa church through our tithes and offerings ay patuloy po na maging generous po, sacrificial sa ating pong pagbibigay. The Lord bless you as you pray at alam ko po na may gagawin ng Panginoon as we unite in prayer. Amen.
It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Sing it out. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, you are God. Yes, Lord, we will be still and know that you are God. We will let the peace that passes all understanding of Jesus guard our hearts and mind. Hallelujah. Thank you, Lord, that in the midst of chaos, in the midst of crisis, in the midst of trouble, Panginoon, kami po ay may kapayapaan. Kami po, Panginoon, ay merong pong pagtitiwala. We are protected
He that dwells in the secret place of the Lord shall abide under the shadow of the Almighty. Hallelujah. Panginoon, kung papaano mo pinrovide ang needs ni Elijah, ng mga lingkod mo, Panginoon, ganon din, Panginoon, hindi mo kami pagkukulangin. May hirap, pero hindi mo kami magkukulang, hindi po kami mawawalan. Father, we give you praise and we give you glory for your word, for your presence, Panginoon, tonight. We praise you, we adore you, we worship you, we glorify, we magnify your holy name. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po for joining us for our prayer meeting. Magkita-kita po tayo muli sa Wednesday sa ating pong online na prayer, at sa darating pong linggo, magkita-kita po muli tayo para sa ating Palm Sunday. Amen. At sa Holy Week special po natin sa darating na Good Friday service. The Lord bless you all, and I love you with the love of the Lord.